number 15, 20, and 26 para po sa X-ray. Muli po, tinatawagan po namin na may hawak na number na 15, 20, 26 para po sa X-ray. Maraming salamat po. At nagpapasalamat din po kami sa Special Operations Team. Maraming salamat po. So today, I want to leave with you 3 stories about grace, love, and hope. Let's begin with grace. When I was younger, I would always, let's say, nagpapasundo ako sa tatay ko when I was in the US. Tapos tatawag ang school clinic kay Daddy, Mr. Inares, can you please fetch your daughter from the school clinic? My dad worked 3 jobs when we were in the US. Alam niya na minsan umaarte lang ako, pero kahit pagod siya, busy siya, he would still come and fetch me. At imbes na pagalitan niya ako, we would go to Taco Bell and have a snack together. Kasi gusto kong i-share sa inyo anong ibig sabihin ng grace. Grace is choosing compassion when it is undeserved. Grace is patience. Grace is forgiveness. And grace is love that goes beyond logic. May isa pa akong kwento. Ito, alam po ito lahat ng ating volunteers mula sa Serenity Foundation. Alam niyo po, ang foundation natin ay volunteer and donation-based. Ibig pong sabihin, kung ano lamang po ang matanggap namin, yun lamang din po ang kaya namin ipamahagi. Minsan, para mapatakbo ang ating relief operations during calamities, abunado pa po ang ating mga volunteers. At kapag namimigay kami, halimbawa po, 2 kilo ng bigas, konting delata, may konting kape, may tanong sa amin pag tinanggap, bakit ito lang? Alam niyo, masakit pakinggan yun eh. Kasi alam mong pagod na pagod yung mga volunteers namin. Dahil galing din sa bulsa nila yun. Pero dito ko naiintindihan ang ibig sabihin ng grace. Grace means continuing to give. Kahit hindi ka laging naiintindihan. Kahit kulang ka sa appreciation. Kahit may reklamo. Grace is serving not because people deserve it, but because God called us to love them anyway. At dito ko rin gusto ipasok sa inyo ang simpleng mensahe. Choose to be kind, always. Kasi hindi mo alam kung anong pinagdadaanan ng taong nagsabi sa inyo, bakit it lang? Hindi mo alam na gutom na pala sila. Pagod na sila. Kaya kami, imbes na magalit, ang magtanim ng samaan ng loob, pinipili pa rin namin ang kabutihan. Grace is exactly that. Choosing kindness, even when it's not easy. So now let's talk about love. Ito hindi na ako iiyak.
Na-heartbroken na ba kayo? Taas kamay. O, sasama ko doon. Taas, yung totoo. Na-heartbroken na ba kayo? Parang ang daming na doon. Wait. What are the different kinds of love? Love for family? For friends? And of course, God's love for us. Maybe I can share one thing about this. In my journey as a public servant, may mga pagkakataon na napapagod din ako. Feeling ko hindi sapat yung ginagawa ko. Pero every time na bumabalik ako sa Kanya, ramdam ko na hindi ako nag-iisa. And that love gives me the strength to continue every single day. Alam nyo, if you are rooted in God's love, hindi kayo madaling tutumba. Kasi alam mo, kahit anong mangyari, may Diyos na laging nasa likod mo. Nasa tabi mo, mapakanan, mapakaliwa. Nandyan lang siya. Laging sumusuporta at nagmamahal sa atin. And that is real love. Real love is not about getting. It is about giving. That is the definition of love. Even when it costs you something, it's choosing to forgive, to serve, to understand kahit mahirap. Because real love is not convenience, it is a commitment. Araw-araw, alam niyo, bumabiyahe ako mula Tagpos hanggang Kalumpang, papunta ng munisipyo. Noong traffic sa Pantok. So, ibig sabihin ngayon, konti na lang. Tama? Noong traffic sa Pantok, it took me usually 45 minutes. Ngayon, it only takes us 15 minutes. Ang post ko dati noon, ang hirap-hirap mong mahalin. Ibig sabihin, ang hirap-hirap mahalin ng Binangonan. Kasi laging may traffic. Pero kung tutuusin, ganun talaga, di ba, ang pagmamahal. Minsan mahirap, sa mga umibig na at nasaktan, sa mga hindi pa umiibig, expected na lang. Alam niyo po, when I'm asked, bakit mahal kong Binangonan? Ang sagot ko simple lang. It's because of the people. Kayo, tayong lahat, magkakasama. Kasi at the end of the day, tayo rin lang ang nagbibigay halaga sa lugar na ito. At katulad ng sinasabi ko dati, kapag mahal mo, ipaglalaban mo. O, tumatawa siya. So, and I will say it still today. Kapag mahal mo, ipaglalaban mo. At katulad, ganun din, hindi lang po sa salita, kundi sa gawa. So that brings us to my last story about hope. Lahat kayo nangangailangan ng pag-asa, right? Okay. Kasi kapag walang pag-asa, you don't have a reason to get up every day. Mahirap lumaban. Ako mismo, I continue to hope for a better future. For a better family, for everyone, for a better Binangonan. For our youth, of course. Pero natutunan ko actually that hoping is not enough. Hindi pwedeng umaasa ka lang. Kailangan kumikilos ka rin. Hindi rin pwede trabaho ka lang ng trabaho na para wala namang direksyon. I think some of our friends, parents, ganun eh. Araw-araw na lang. Same thing. We move because we believe in something better. We work because we hope. When I served in Celebrity Foundation for 16 years now, I saw how powerful hope can be. Yung mga tao na kahit hirap na hirap sa buhay, bumabangon pa din. Dahil umaasa sila na may darating na tulong. May darating na pagbabago. Pero ang tunay na pagbabago ay hindi lang po hinihintay.
ito po ay pinagpapaguran din. At dito pumapasok yung servant leadership. I want you all to be leaders. Every single one of you here. There's a reason why you're here. Because you can be leaders. Mga leader na hindi lang umaasa, kundi yung unang kumikilos. Unang nagsasakripisyo. At unang nagbibigay ng pag-asa sa iba, sa mga kasamahan nyo. Kung iisipin natin, lahat naman ng pagmamahal ay may kasamang pag-asa. Kasi kung mahal mo ang isang tao o isang bagay, hindi ka titigil sa kasalukuyan lamang. Lagi kang may inaasam para sa kanya, tama? Lagi kang pipiliin mong umasa, pipiliin mong maniwala, pipiliin mong kumilos para sa mas magandang. Muli po, nagpapasalamat po kami sa lahat ng ating mga volunteers at sa mga doktor natin ngayong umaga. Maraming salamat po sa inyong lahat. Can be part of the solution. Hindi natin kailangan maging gobernador. Hindi natin kailangan maging mayor or presidente. Sabi nga nila, hope is contagious. At kung ang bawat isa sa atin ay nagdadala ng pag-asa, magsisimula itong kumala. So ilan kayo ngayon dito? You're what? 200. 201. Add nyo na ako doon. It starts with us, right? It starts with me, it starts with you. And it can be contagious to everyone that you come across. Kaya kapag kumalat, mas malaki ang posibilidad na magkatotoo ang ating pangarap para sa Binondo. Isang bayan na mas maayos, isang bayan na mas maganda, mas makulay para sa lahat, at mas pinahahalagahan ang bawat isa. Sa lahat po ng mga tapos na nag-avail ng kanilang mga services, ang exit po natin ay nasa right side. Yung mga gusto pong kumain, pwede rin po kayong dumaan dito sa ating exit. Una, tandaan nyo na grace is choosing to understand over judgment. Pangalawa, love is about service. Because God's love for us becomes real when we start with others. At pangatlo, hope is about action. Because hope that is alive moves us to serve, to act, and to build. And we choose to be kind in everything that we do. We become the living sign of God's love and hope in our community. So para sa inyo, 200 na kabataan na narito ngayon. Oo, totoo. Kayo ang kinabukasan ng bayan. Pero kayo rin ang pag-asa natin ngayon. Okay? Kaya sana wag niyong kalimutan. Wag niyong sayangin ng pagkakataon na binibigay sa inyo. Wag lang kayong mangarap, kumilos kayo. Wag lang kayong magmahal, maglingkod din kayo. Wag lang kayong umasa, maging pag-asa kayo sa mga kasamahan ninyo. Muli po, maraming salamat po at kayo po ay nakasama ko ngayong umaga. At lagi niyo pong tatandaan, kayo ang mahal kong binamalan.
Binangonan, Rizal, ang aking tahanan, ang aking pinagmulan. Nabiyayaan ng 17 barangay sa isla at 23 sa kalupaan. Napapaligiran ng mga bulubundukin at sariwang hangin at kalawaang biyaya pang kabuhayan. Mayaman sa kultura, talento, at tradisyon, habang nananatiling bukas sa lahat ng mamamayan, anumang pinagmulan, kasarian, o pinaniniwalaan. Di maitatago ang aking talento sa sining, mga gawang kamay, at masasarap na pagkain. Ang mga natatagong hiyas, iniingatan at pinangangalagaan. Sa ilang daang taong nagdaan, pinagmamalaki nito ang aking kagandahang mula sa buong may kapal. Sa aking mga kababayan, aking hiling ay laging masaya, pagpalain nawa sila at ang buong tahanan nila. Ang pagsikat at paglubog ng araw, aking pinagmamasdan. Nagpapasalamat sapagkat ang ating bayan ay pinuno nitong yaman. Mga yamang pambihira at hindi mapapalitan. Ito ang mahal kong Binangonan.